Isang nakakabinging wangwang. Dugo ang isinugod sa aking ER, ang asawa ko. Yakap-yakap ang kanyang kabit na buntis. Habang ginagamot ko sila, nakiusap siyang unahin ang babae niya. Gumuho ang mundo ko, ngunit sa halip na umiyak sa harap nila, pinili kong tumahimik. Ang aking pananahimik ang magiging pinakamaingay nilang kabaong. Handa na ba silang tikman ang puot ng isang asawang pinatay ng buhay? Ngunit hanggang saan ko kayang itago ang sarili kong mga luha? Isang nakakabinging wangwang. Dugo ang isinugod sa aking ER ang asawa ko. Yakap-yakap ang kanyang kabit na buntis. Sa harap ng kamatayan, nakiusap siyang unahin ang babae niya. Gumuho ang mundo ko, ngunit pinili kong tumahimik. Ang aking pananahimik ang magiging pinakamaingay nilang kabaong. Handa na ba silang tikman ang puot ng isang asawang pinatay ng buhay? Paano nga ba maghihilom ang pusong sadyang dinurog? Doc, please, unahin niyo siya. Save my wife and my baby. Please! Ang mga salitang iyon ay parang mga balaraw na bumaon sa aking dibdib. Mas matalas pa sa anumang scalpel na hawak ko. Sa ilalim ng maliwanag at malamig na ilaw ng emergency room, tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Ang boses na yon, ang boses na tuwing gabi ay bumubulong sa akin ng mga pangako ng katapatan, ay ngayon ay nagsusumamo para sa buhay ng ibang babae. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking tingin sa lalaking nakahiga sa stretcher. Si Marco. Duguan ang kanyang mukha, punit-punit ang suot na polo, ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kamay ng isang babaeng walang malay na katabi niya sa kabilang kama. Isang babaeng kitang-kita ang nakaumbok na tiyan sa ilalim ng duguang bestida. Naramdaman ko ang bigat ng suot kong stethoscope sa aking leeg. Tila ito ay naging isang kadena na sumasakal sa akin. Kanina lamang, bago dumating ang tawag tungkol sa aksidenteng ito, maingat kong inilalagay ang isang maliit na box ng relos sa ibabaw ng aming hapagkainan sa bahay. Anniversary namin. Nag-double shift ako sa ospital ng 3 sunod-sunod na araw para lamang mabayaran ang huling amortization ng bahay na pinangarap naming buuin. Ang mga kamay ko ay amoy antiseptic at pagod. Mga kamay na nagtrabaho para sa kinabukasan naming dalawa. Ngunit heto ako ngayon, tinitingnan ang bunga ng aking mga sakripisyo na winasak ng isang katotohanang hindi ko inakala. Nanigas ang aking buong katawan. Naramdaman ko ang unti-unting pamamanhid ng aking mga daliri sa loob ng surgical gloves. Ang ingay ng mga monitor sa paligid, ang mabilis na pagtakbo ng mga nurse, at ang sigaw ng mga residente ay tila naging isang malabong ugong na lamang sa aking pandinig. Ang hangin sa loob ng kwarto ay naging kasing lamig ng yelo. Bawat hininga ko ay may kasamang hapdi na tila may mga bubog na bumabara sa aking lalamunan. Hindi ako sumigaw, hindi ko siya sinampal. Sa halip naramdaman ko ang isang malalim at madilim na hukay na bumukas sa loob ng aking kaluluwa. Ang aking paningin ay nagsimulang lumabo, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa bigat ng dismaya na dumadagan sa aking mga pilikmata. Hinigpitan ko ang hawak sa chart ng pasyente, nararamdaman ang matigas na plastik nito na bumabaon sa aking palad. Isang sakit na pisikal na pilit kong ginagamit upang tabunan ang mas matinding kirot sa aking puso. Tumingin ako kay Marco. Hindi niya ako nakikilala dahil sa suot kong maskara at face shield na puno ng tilamsik ng ulan at dugo. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, hindi para sa sarili niya, kundi para sa babaeng tinawag niyang asawa. Sa bawat tibok ng aking puso, isang piraso ng aking pagkatao ang nalalagas at nagiging abo. Ang bawat alaala ng aming 7 taong pagsasama ay tila mga pahina ng libro na isa-isang sinusunog sa harap ko. Ang bango ng kanyang pabango na nakahalo sa amoy ng bakal at kalawang ng sasakyan ay nagdulot ng isang matinding pag-alon ng sikmura sa akin.
Gaano na ba katagal akong nabubuhay sa isang kasinungalingan? Habang ako ay nagpupuyat upang magligtas ng buhay ng iba, ilan kayang gabi niya ring binuo ang buhay na ito, kasama ang iba. Huminga ako ng malalim. Pilit na ibinabalik ang aking diwa sa aking tungkulin bilang doktor, kahit na ang bawat selula sa aking katawan ay gustong bumagsak at sumuko. Ang aking pananahimik ay naging isang pader, matayog at hindi matitibag, habang sa loob nito ay isang wasak-wasak na babae ang pilit na naghahanap ng rason kung bakit kailangan pa niyang huminga. Bakit sa dinami-rami ng doktor sa mundong ito, kailangang sa aking mga kamay pa ipaubaya ang kaligtasan ng taong pumatay sa aking kaligayahan. Ang bawat titik na nababasa ko sa screen ng cellphone ni Marco ay tila isang patak ng asidong tumutulo sa aking bukas na sugat. Unti-unting sinusunog ang anumang natitirang piraso ng pagmamahal na mayroon ako para sa kanya. Nakatayo ako sa loob ng madilim at tahimik na staff lounge. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa duguang screen ng telepono ng aking asawa. Sinubukan ko ang aming petsa ng kasal bilang password, ngunit ang salitang incorrect ay lumitaw. Isang maingat na paalala na ang petsang yon ay wala ng halaga sa kanya. Sa pangalawang pagkakataon, nanginginig ang aking mga daliri habang itinitip ako ang petsa ng kapanganakan ng babaeng nasa kabilang kwarto, ang babaeng dinala niya sa aking ospital. Bumukas ang screen. Isang larawan ng 2 taong nakangiti. Sa harap ng isang bagong condo unit ang sumalubong sa akin. Sila ni Celine. Ang sakit ay hindi na lamang isang emosyon. Ito ay naging isang pisikal na bigat na dumadagan sa aking dibdib. Tila isang malaking bato na hindi ko kayang iangat. Ang aking mga mata, na pagod na sa mahabang shift sa ospital, ay naging kasing hapdi ng sugat na nilagyan ng asin habang binabasa ko ang kanilang mga usapan. Don't worry love, malapit na nating makuha ang pera mula sa joint account. Ang sulat ni Marco sa isang mensahe noong nakaraang buwan. Kaunting tiis na lang kay Diana. Akala niya naman investment fund ang pinaglalaanan natin. Hindi niya alam. Para ito sa magiging baby room natin sa bago nating bahay. Napahawak ako sa gilid ng mesa. Nararamdaman ang malamig at matigas na kahoy sa aking palad. Ang perang yon ay galing sa bawat gabing hindi ko itinulog. Sa bawat pasyenteng hinarap ko ng may ngiti kahit pagod na ako. Sa bawat oras na wala ako sa tabi ng pamilya ko dahil akala ko ay nagtatrabaho ako para sa aming kinabukasan. Pero ang mas masakit ay ang makita ang pangalan ng aking biyenan, si Doña Lorna, sa isa pang thread ng usapan. Anak, siguraduhin mong hindi malalaman ng asawa mo na binilhan mo ako ng bagong alahas gamit ang pera niya. Ang sabi ng aking biyenan sa isang chat message. Sinundan pa ito ng mas masakit na salita. Hayaan mo na si Diana. Tutal baog naman siya at puro ospital lang ang alam. Si Celine ang tunay na pamilya natin dahil magbibigay siya ng apo sa akin. Hayaan mong mapagod ang tangang yan sa pagtatrabaho. Ang salitang tanga ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Mas malakas pa sa anumang sigaw. Ramdam ko ang pag-init ng aking mukha. Ang mabilis na pagdaloy ng dugo sa aking mga ugat na tila kumukulong tubig. Ang bawat sakripisyo ko, ang bawat pag-aalaga ko sa aking biyenan tuwing ito ay may sakit. Lahat ng yun ay itinuring nilang katangahan. Huminga ako ng malalim, pinipilit na huwag hayaang pumatak ang luha sa screen. Sa halip na ibato ang telepono, naramdaman ko ang isang malamig at matalim na kaisipan na bumuo sa aking diwa. Maingat, parang isang surgeon na nag-opera ng isang maselang bahagi ng katawan. Sinimulan kong i-forward ang bawat screenshot, bawat bank transfer, at bawat duguang ebidensya sa aking sariling email. Pinanood ko ang bawat mensahe na lumilipad patungo sa aking inbox, ang aking magiging sandata, ang aking magiging kalayaan. Matapos nito, binura ko ang lahat ng bakas ng aking ginawa.
Ibinasura ko ang scent items at inayos muli ang hitsura ng telepono. Inilagay ko ito pabalik sa plastic bag ng mga gamit ni Marco. Kasama ang kanyang duguang singsing na ngayon ay tila isang piraso ng basurang bakal na lamang sa aking paningin. Tumayo ako nang tuwid sa harap ng salamin ng lounge. Tiningnan ko ang aking sarili, ang maputlang mukha, ang mga mata na puno ng puyat, at ang suot kong puting gown na sumisimbolo sa aking dangal. Dahan-dahan kong inayos ang aking buhok at isinuot muli ang aking maskara. Ang babaeng pumasok sa silid na ito kanina ay isang sugatang asawa, ngunit ang babaeng lalabas dito ay isang mangangaso. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa determinasyon. Ang laso na ipinakain nila sa akin sa loob ng maraming taon ay gagawin kong lunas para sa aking sarili. Ang kanilang panloloko ang magiging daan upang bawiin ko ang lahat ng sakin. Nabalik lamang ako sa katotohanan nang marinig ko ang mabilis na yabag ng mga paa mula sa hallway ng ospital. Ang amoy ng mamahaling pabango, isang amoy na kilalang-kilala ko, ay unti-unting lumalapit, nakikipaglaban sa amoy ng gamot at kamatayan sa paligid. Diana, ang anak ko! Nasaan ang anak ko? Diana, ang anak ko! Nasaan ang anak ko? Ang boses ni Doña Lorna ay pumailan lang sa pasilyo ng ospital, isang matinis na tunog na tila kumikis-kis sa aking mga nanginginig na kalamnan. Paglingon ko, nakita ko siyang mabilis na naglalakad patungo sa akin. Ang kanyang mamahaling bestido ay humahampas sa kanyang mga binti at ang mga alahas sa kanyang leeg ay kumikinang sa ilalim ng malamig na puting ilaw. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ngunit sa aking paningin, ang bawat luhang umaagos sa kanyang pisngi ay tila mga lason na unti-unting pumapatay sa katahimikan ng gabi. Sinalubong ko siya. Naramdaman ko ang biglang pagsakal ng kanyang mga braso sa akin habang mahigpit niya akong niyakap. Ang amoy ng kanyang pabango, isang matapang na halimuyak ng mga rosas na tila may halong pait, ay pumasok sa aking ilong, dahilan upang makaramdam ako ng matinding pagduwal. Salamat sa Diyos at nandito ka, Diana. Salamat at nailigtas mo ang asawa mo. Ang hagulgol niya sa aking balikat. Naramdaman ko ang pagkabasa ng aking gown mula sa kanyang mga luha. Ngunit ang aking puso ay nananatiling tuyo at matigas na parang bato. Dahan-dahan ko siyang inilayo sa akin. Pinagmamasdan ng kanyang mukha na puno ng pagkukunwari. Ma, ayos na po si Marco. Nasa recovery room na siya. Ang mahinahon kong sagot. Ang boses ko ay kasing lamig ng sahig ng ospital. Pero ma, sino po yung babaeng kasama niya? Yung buntis? Nasa kabilang kwarto po siya. Critical din ang lagay. Tumigil ang paghikbi ni Doña Lorna. Nakita ko ang panandaliang pagkidlat ng takot sa kanyang mga mata bago ito mabilis na napalitan ng isang mapurol na ekspresyon. Huminga siya ng malalim at inayos ang kanyang nagulong buhok. Ah, iyon ba? Isang katrabaho lang daw yon ni Marco, Diana. Nakiusap lang na makisabay pa uwi dahil gabi na. Ang mabilis niyang sagot, hindi makatingin ng diretso sa aking mga mata. Huwag mo na munang isipin yon. Ang mahalaga ay ligtas ang asawa mo. Alam mo naman si Marco, masyadong matulungin sa kapwa. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila mga tinik na pilit ibinabaon sa aking pandinig. Matulungin? O matulungin sa pagbuo ng ibang pamilya gamit ang pawis ko? Nilunok ko ang pait na namumuo sa aking lalamunan at tumango na lang ako. Nagkunwaring naniniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Dinala ko siya sa silid kung saan nagpapahinga si Marco. Pagpasok namin, dahan-dahang nagmulat ng mata ang aking asawa. Ang kanyang paningin ay lumabo nang makita ako at nakita ko ang mabilis na pagdaan ng kaba sa kanyang mukha. Sinubukan niyang magsalita, ngunit ang kanyang boses ay tila isang mahinang kalos na hindi mabuo-buo. Di Diana, ang bulong niya, ang kanyang mga kamay,
ay nanginginig sa ibabaw ng puting kumot. Lumapit ako sa kanyang tabi. Hindi ko pinansin ang panginginig ng aking sariling mga kamay habang maingat kong hinahawakan ang kanyang noo. Ang kanyang balat ay mainit. Ngunit ang nararamdaman ko ay ang matinding panlalamig ng aking kaluluwa. Pahinga ka lang, mahal. Ang sabi ko sa isang malambing na tono na tila isang dula-dulaan. Ako nang bahala sa lahat. Huwag kang mag-alala. Ligtas ang katrabaho mo. Nakita ko ang paglunok ni Marco. Ang kanyang lalamunan ay gumalaw sa takot. Sa harap ng kanyang ina, yumuko ako at dahan-dahang hinalikan ang kanyang noo. Isang halik na dapat ay puno ng pagmamahal, ngunit sa pagkakataong ito, ito ang naging aking halik ni Judas. Isang huling pamamaalam sa lalaking akala ko ay aking tadhana. Matapos ang sandaling iyon, dahan-dahan akong lumabas ng silid. Naglakad ako patungo sa lababo ng nurse station, malayo sa paningin ni Doña Lorna. Binuksan ko ang gripo at hinayaang umagos ang mainit na tubig sa aking mga kamay. Kumuha ako ng maraming sabon at sinimulan kong kuskusin ang aking balat mula sa aking mga palad, sa pagitan ng aking mga daliri, hanggang sa aking mga braso. Kinusos ko ito ng paulit-ulit hanggang sa mamula ang aking balat. Hanggang sa maramdaman ko ang hapdi ng bawat pagkuskos. Tila ba sa bawat bula ng sabon ay gusto kong burahin ang amoy ng pabango ni Lorna at ang bakas ng balat ni Marco sa aking labi. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Isang pintig na punong-puno ng pagkasuklam at pait. Tiningnan ko ang aking refleksyon sa salamin ng lababo. Ang aking mga mata ay tuyo. Ngunit ang kislap ng determinasyon ay unti-unti nang nagliliyab sa gitna ng kadiliman. Kung gusto nilang maglaro ng pamilya-pamilyaan, pagbibigyan ko sila. Isusuot ko ang maskara ng isang tapat at martir na asawa hanggang sa makuha ko ang lahat ng dapat ay sa akin. Nabalik lamang ang aking diwa nang mapansin kong hindi ko na namamalayan ng oras. Patuloy pa rin ang pag-agos ng tubig, isang tunog na tila umiiyak para sa akin sa gitna ng katahimikan ng ospital. Paglingon ko sa pasilyo, nakita ko si Celine, ang babaeng sumira sa aking tahanan, na nakaupo sa isang wheelchair, itinutulak ng isang nurse. Ang aming mga mata ay nagtagpo sa pamamagitan ng salamin ng pinto ng kanyang kwarto. Ang kanyang titig ay matalim, puno ng pag-angkin. Tila ba ipinapamukha niya sa akin na siya ang tunay na nagmamay-ari sa puso ng asawa ko. Ngumiti ako nang bahagya sa loob ng aking maskara. Isang ngingiting hindi niya nakita, ngunit naramdaman ng aking buong pagkatao. Ang amoy ng luma at tuyong papel sa loob ng opisina ni Attorney Reyes ay tila isang gamot na pansamantalang nagpapatigil sa kirot ng aking mga sugat. Malayo ito sa amoy ng ospital, malayo sa amoy ng dugo, antiseptic, at ng pabango ni Doña Lorna na tila sumasakal sa aking pagkatao nitong mga nakaraang araw. Nakaupo ako sa tapat ng aking matagal ng kaibigan, si Attorney Reyes. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot habang tinitingnan niya ang mga dokumentong nakalatag sa kanyang mesa. Ang mga papel na yon ay hindi lamang mga dokumento. Bawat isa ay isang piraso ng aking buhay na unti-unting ninakaw sa akin nang hindi ko namamalayan. Diana, hindi ako makapaniwala. Ang mahinang sabi ni Attorney Reyes habang inaayos ang kanyang salamin. Halos 5 taon na itong ginagawa ni Marco. Unti-unti niyang nililimas ang inyong joint savings. Ang bawat malaking halaga na inilalabas niya ay napupunta sa mga properties na nakapangalan hindi sa kanya, kundi kay Doña Lorna. Naramdaman ko ang biglang paglamig ng aking mga palad. Tumingin ako sa labas ng bintana, pinagmamasdan ng pagbagsak ng ulan sa mga dahon ng puno. Ang bawat patak ng ulan ay tila nagpapaalala sa akin ng bawat gabing nagpuyat ako sa operating room. Ng bawat pagkakataong hindi ako nakakain dahil sa dami ng pasyente, para lamang makaipon para sa aming kinabukasan. Pero ang kinabukasan na kama na yon ay para pala sa ibang babae at sa isang biyanang walang ibang ginawa kundi maliitin ako. May 3 condo units, Diana.
ang patuloy ni Attorney Reyes. At lahat ng iyon, ang pondo ay nanggaling sa pinaghirapan mo. Diana, we have enough. Pwede na tayong mag-file ng annulment agad. Hindi mo na kailangang tiisin ang mga taong ito. Umiling ako ng dahan-dahan. Ang aking paningin ay nananatiling nakapako sa mga dokumentong duguang dinala ko mula sa cellphone ni Marco. Hindi sapat ang pag-alis lang, Attorney Reyes, ang sabi ko. Ang aking boses ay puno ng isang uri ng katigasan na ngayon ko lang naramdaman. Kung aalis ako ngayon, maiiwan sa kanila ang lahat ng pinaghirapan ko. Matutuwa lang si Doña Lorna dahil sa wakas ay nakuha na nila ang gusto nila, ang pera ko at ang babaeng gusto nila para kay Marco. Hinaplos ko ang isang lumang ballpen na nakalagay sa aking bag. Ito ang ballpen na ibinigay sa akin ni Marco noong araw na pumasa ako sa board exam. Naalala ko pa ang init ng kanyang yakap at ang pangako niyang palagi kaming magtutulungan. Ngayon, habang nararamdaman ko ang gasgas na bahagi ng plastik nito, napagtanto ko na ang bawat salitang binitawan niya noon ay tila isang dulas na tinta na madaling mabura. Ang ballpen na ito ay sumisimbolo sa aking pangarap, ngunit ngayon, ito ay isa na lamang paalala ng isang malaking panlolo ko. Gusto kong bawiin ang lahat, Attorney Reyes, ang pagpapatuloy ko. Gusto kong makita silang mawalan ng lahat ng kinuha nila sa akin. Kailangan nating gilingin ang bawat sentimo pabalik sa pangalan ko nang hindi nila namamalayan. Ipinaliwanag ko sa kanya ang aking plano, ang paggamit sa kanilang kasakiman laban sa kanila, ang pagpapanggap na ako ay nananatiling inosente habang unti-unting hinihigpitan ang tali sa kanilang mga leeg. Nakita ko ang paghanga at pag-aalala sa mga mata ni Attorney Reyes, ngunit alam niyang wala nang makakapigil sa akin. Nang matapos ang aming pag-uusap, lumabas ako ng opisina at nagmaneho pa uwi sa aming bahay, ang bahay na itinuring kong santuwaryo. Ngunit ngayon ay tila isang bilangguan ng mga kasinungalingan. Sa bawat pag-ikot ng gulong, nararamdaman ko ang bigat ng katotohanang ang taong katabi ko sa pagtulog gabi-gabi ay isa palang magnanakaw ng aking dangal at kabuhayan. Pagpasok ko sa aming master bedroom, sinalubong ako ng isang hindi inaasahang ingay. Ang pinto ng aming walk-in closet ay bahagyang nakabukas. Doon, nakita ko si Marco. Nakapapalabas pa lang ng ospital at dapat ay nagpapahinga, na nakaluhod sa sahig sa harap ng aming safety deposit box. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mabilis niyang isinisilid ang mga bundle ng pera sa isang itim na bag. Ang tunog ng mga papel na nagkikiskisan at ang pagkalansing ng mga alahas na inilalagay niya sa bag ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Hindi niya napansin ang aking presensya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamadali at takot. Tila may hinahabol na oras na siya lang ang nakakaalam. Ang asawa ko, ang lalaking nangakong poprotektahan ako, ay nasa harap ko ngayon. Ninanakawan ako sa loob mismo ng aming tahanan habang iniisip niyang ako ay wala at abala sa ospital. May kailangan ka bang bayaran para sa pagpapagamot mo, mahal? Ang aking boses ay lumabas na kasing lambot ng seda, ngunit sa loob ng aking dibdib, bawat salita ay parang isang piraso ng yelong dahan-dahang tumutunaw sa aking sikmura. Nanigas si Marco. Ang kanyang mga kamay, na kasalukuyang may hawak na makapal na bundle ng pera, ay tumigil sa ere. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at ang kanyang mukha ay biglang namutla. Tila nakakita siya ng isang multo sa gitna ng maliwanag na silid. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataong makapagsalita ng kasinungalingan. Lumapit ako sa kanya ng may banayad na ngiti. Ang aking mga yapak ay hindi gumagawa ng anumang ingay sa malambot na alpombra ng aming kwarto. Tiningnan ko ang bukas na safety deposit box. Ang lagayan ng aming mga pangarap na ngayon ay tila isang bukas na libingan. Bakit ka nandito? Hindi ba dapat ay nasa ospital ka?
Ang boses ni Marco ay naging matalas, puno ng depensa na tila ako pa ang may maling ginawa. Mabilis niyang isinara ang bag. Ang tunog ng zipper na humahatak sa tela ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Isang tunog na tila nagpapakita ng kanyang pagmamadaling itago ang kanyang kasalanan. Kinokontrol mo ba pati ang bawat galaw ko sa bahay na ito? Kailangan ko lang ng cash para sa isang mahalagang donasyon sa ospital na tumulong sa akin. Masyado ka kasing matipid, Diana. Nakakaya sa mga doktor na nag-asikaso sa akin kung hindi ako magpapakita ng pasasalamat. Ang bawat salita ng kanyang gaslighting ay tila isang sampal sa aking mukha. Donasyon? O pambayad sa upa ng kondo ni Celine? Naramdaman ko ang matinding panginginig ng aking mga kalamnan. Ang pagnanais na isigaw sa kanya ang lahat ng ebidensyang hawak ko. Ngunit huminga ako ng malalim. Hinayaan kong dumaan ang hangin sa aking lalamunan upang palamigin ang apoy sa aking puso. Pasensya ka na, mahal. Masyado lang siguro akong naging abala sa trabaho, kaya hindi ko na napapansin ang mga pangangailangan mo. Ang sabi ko, ang aking tono ay puno ng huwad na pagsisisi. Inilagay ko ang aking kamay sa kanyang balikat. Nararamdaman ang panginginig ng kanyang katawan sa ilalim ng aking mga daliri. Actually, mabuti at kinuha mo ang perang yan. May gusto sana akong itanong sa'yo. May nalaman akong investment fund para sa aming mga senior doctors. Napakalaki ng balik ng pera, pero kailangan nating ayusin ang ating mga properties. Sabi ng accountant ko, kailangan nating ilipat ang ilang assets sa pangalan ko para magsilbing tax shield. Kapag nagawa natin yon, mas malaki ang perang papasok sa atin at mas marami ka pang maibibigay na donasyon. Nakita ko ang unti-unting pagbabago sa ekspresyon ni Marco. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang pamilyar na kislap, ang kislap ng kasakiman. Ang kanyang mga balikat ay unti-unting lumuwag at ang kanyang labi ay gumuhit ng isang manipis na ngiti. Ang pain na inilagay ko sa harap niya ay tila isang masarap na pagkain na hindi niya kayang tanggihan. Tax shield, malaki ba talaga ang balik niyan? Ang tanong niya. Ang kanyang boses ay puno na ngayon ng interes. Nakakalimutan ng galit na ipinakita niya kanina. Sobra, Marco. Doble ng kinikita natin ngayon, ang sagot ko, habang sa loob ko ay naduduwal ako sa sarili kong kaplastikan. Pinanood ko kung paano siya naniwala sa bawat salita ko. Ang lalaking ito, na akala ko ay kilala ko ang puso, ay handang isugal ang lahat basta't may amoy ng pera. Ang bawat sentimong kukunin ko pabalik sa kanya ay hindi sapat para bayaran ang dangal na kinuha niya sa akin. Ngunit ito ang panimula. Tumango siya ng mabilis, tila hindi na makapaghintay na makuha ang pangakong yaman. Sige, Diana, ayusin mo ang mga papeles. Pipirmahan ko ang lahat, basta para sa ikabubuti ng pamilya natin. Ngumiti ako sa kanya, isang ngiting kasing lamig ng kamatayan. Habang pinapanood ko siyang lumabas ng kwarto, dala ang bag ng perang ninakaw niya sa akin, naramdaman ko ang bigat ng telepono sa loob ng bulsa ng aking puting gown. Kinuha ko ito at nakita ang isang bagong mensahe mula sa isang unknown number. Ang screen ay nagliwanag, nagpapakita ng mga titik na tila mga babala sa gitna ng madilim na gabi. Alam ko ang lahat ng nangyayari. Huwag mong pagkatiwalaan si Celine. Hindi mo alam ang tunay niyang pakay. Naramdaman ko ang biglang pagbilis ng tibok ng aking puso. Sino ang taong ito? At ano ang lihim na itinatago ng babaeng buntis na kasalukuyang nakahiga? Sa aking ospital, ang katahimikan ng bahay ay tila naging isang mabigat na kumot na bumabalot sa akin. Punong-puno ng mga lihim na unti-unti nang nagpapakita ng kanilang mga pangil. Ang amoy ng litson at iba't ibang pagkaing nakahain sa mahabang lamesa ni Doña Lorna ay hindi naging sapat upang takpan ang baho ng katotohanang bumabalot sa bahay na ito. Nakaupo ako sa gitna ng hapagkainan, pinagmamasdan ng aking biyenan na tila isang reyna sa kanyang trono.
habang ang bawat halakhak niya ay tila isang matalim na kuko na kumakalmot sa aking pandinig. Napako ang aking paningin sa kanyang leeg. Doon, nakasabit ang isang gintong kwintas na may pendant na hugis krus, isang alaala mula sa aking yumaong ina. Nawala ang kwintas na yon 6 na buwan na ang nakalilipas at ang sabi ni Lorna ay baka naiwan ko lang sa ospital. Ngunit heto siya ngayon. Suot-suot ang aking mana nang may kapal ng mukhang hindi ko akalaing posible. Naramdaman ko ang pag-akyat ng init sa aking dibdib. Ang bawat tibok ng aking puso ay naging isang marahas na pagpalo sa loob ng aking tadyang. Ma, ang ganda ng kwintas niyo. Ang mahinahon kong simula. Ang aking boses ay walang bakas ng galit, kasing dulas ng mantika. Parang galing lang sa isang matandang kaban, napakaklasiko ng dating, bagay na bagay sa inyo. Ngumiti ng malapad si Lorna, ang kanyang mga mata ay kumislap sa pagmamayabang. Ah, ito ba? Regalo ito sa akin ni Marco nung nakaraang buwan. Sabi ko nga sa kanya, huwag na siyang gumastos ng malaki para sa akin. Pero alam mo naman ang asawa mo, Diana. Gusto niya palaging pinakamahal ang ibinibigay sa akin dahil ako ang tunay na nag-aalaga sa kanya. Tiningnan ko si Marco na nasa tabi ko. Hindi siya makatingin sa akin. Abala sa paghiwa ng karne, ngunit ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi nakatakas sa aking paningin. Ang magnanakaw at ang kanyang kasabwat ay magkasalong kumakain sa aking harapan. Sayang lang, ang dagdag ni Lorna habang humihigop ng sabaw, ang kanyang tono ay biglang naging mapait. Ang bahay na ito, gaano man karami ang pagkain, parang laging kulang. Buti pa yung anak ng kumari ko, nagbigay agad ng apo. Ang bahay kung walang bata, walang kwenta. Sayang ang yaman kung walang magmamana. Di ba, Diana? Ang bawat salita niya ay tila mga bala na tumatama sa aking pagkatao bilang isang babae. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan, ang pagnanais na isaboy sa kanyang mukha, ang mainit na sabaw na iniinom niya. Ngunit nanatili akong kalmado. Inilabas ko mula sa aking bag ang mga dokumentong inihanda namin ni Attorney Reyes. Ma Marco, bago ko makalimutan, ang sabi ko habang inilalatag ang mga papel sa ibabaw ng lamesa malapit sa kanilang mga plato. Ito yung tax shield investment na sinasabi ko sa inyo. Kailangan nating ayusin ang transfer ng mga properties para hindi tayo malugi sa buwis. Kapag napirmahan nyo na ito, mas mabilis nating maililipat ang mga pondo para sa bagong negosyo ni Marco. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Lorna. Ang kasakiman ay tila isang apoy na biglang nagliyab sa kanyang mga mata. Mabilis niyang kinuha ang ballpen, hindi man lang binabasa ang maliliit na titik sa ilalim ng pahina. Mga titik na nagsasabing ang lahat ng ari-ari ang kinuha nila ay ibinabalik na sa aking pangalan. Siguraduhin mo lang nalalago ang pera natin dito, Diana. Ang sabi ni Marco habang mabilis na pumipirma. Ang tunog ng tinta sa papel ay tila musika sa aking pandinig. Ayokong nagtatrabaho ka lang nang nagtatrabaho tapos wala tayong nakukuha. Pagkatapos nilang pumirma, maingat kong kinuha ang mga papel at isinilid sa aking bag. Naramdaman ko ang isang matinding catharsis. Ang unang hakbang ng aking paghihiganti ay matagumpay na naisagawa. Ang kanilang sariling kasakiman ang naging mitya ng kanilang pagbagsak. Tumayo ako para pumunta sa banyo, ngunit huminto ako nang marinig ang mahinang pag-vibrate ng telepono ni Lorna sa kusina. Nagkunwari akong nag-aayos ng aking sapatos malapit sa pintuan ng kusina. Narinig ko ang boses ni Lorna, pabulong ngunit puno ng lambing. Hija! Kumain na kami. Huwag kang mag-alala. Dinalhan kita ng mga prutas kanina. Hayaan mo lang yang asawa ni Marco. Tanga naman yan. Basta alagaan mo ang apo ko. Sa sinapupunan mo. Malapit na tayong maging isang tunay na pamilya. Naramdaman ko ang paglamig ng aking buong katawan.
Tila ang bawat patak ng dugo sa aking mga ugat ay naging yelo. Ang salitang tanga ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking isipan, mas masakit pa sa anumang pisikal na sugat. Ang aking biyenan, ang babaeng itinuring kong ina, ay kasalukuyang nakikipagsabuatan sa kabit ng asawa ko habang kinakain ang pagkain ako ang nagbayad. Nabalik lamang ako sa aking diwa nang marinig ko ang yabag ni Marco patungo sa kusina. Mabilis akong tumayo at naglakad palayo. Ang aking mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa bumaon ang aking mga kuko sa aking palad. Ang laro ay nagsisimula pa lamang at titiyakin kong ang bawat luha ko ay babayaran nila ng higit pa sa kanilang buhay. Ang ganda ng bracelet, hindi ba, Doc? Sabi ng nagbigay sa akin. Kasing mahalaga ko raw ang bawat kumikinang na bato rito. Ang boses ni Celine ay kasing tamis ng asukal. Ngunit para sa akin, bawat salita niya ay tila isang kumpol ng langgam na gumagapang sa aking balat. Nakatayo kami sa gitna ng hallway ng klinika kung saan ang amoy ng lunas at pag-asa ay karaniwang nananaig. Ngunit ngayon, ang hangin ay naging mabigat at puno ng amoy ng pagtataksil. Pinagmasdan ko ang kanyang pulso. Ang bracelet na suot niya, isang kadenang ginto na may maliliit na diamante, ay eksaktong katulad ng regalong ibinigay sa akin ni Marco noong ika-7 anibersaryo namin. Naalala ko pa ang init ng kanyang kamay nang isinuot niya ito sa akin. Ang pangakong ako lang ang babaeng paglalalaanan niya ng ganitong karangyaan. Ngayon, ang nakikita ko ay hindi na alahas, kundi isang dumi na pilit ipinapangalandakan sa harap ng aking pagkatao. Naramdaman ko ang biglang pag-akyat ng dugo sa aking ulo. Ang panginginig ng aking mga tuhod na tila gustong bumigay. Ang bawat tibok ng aking puso ay naging isang marahas na tunog sa aking pandinig, tila isang babala ng isang darating na unos. Ngunit bilang isang doktor, hinigpitan ko ang hawak sa aking clipboard. Ang aking mga kuko ay bumaon sa matigas na folder upang mapigilan ang pagsigaw ng aking kaluluwa. Ingat po sa paglalakad, Mrs. Ang mahinahon kong sagot. Ang aking boses ay walang bakas ng emosyon, kasing lamig ng mga instrumentong pang-opera. Mahalaga ang bata sa sinapupunan mo, lalo na kung ang paligid ay puno ng stress. Ang mga ganyang alahas, maganda man sa paningin, ay madaling kumupas kapag ang pinanggalingan ay hindi tapat. Nakita ko ang panandaliang pagkapahiya sa mga mata ni Celine, ngunit mabilis itong napalitan ng isang mapang-uyam na ngiti. Hinawakan niya ang kanyang tiyan nang may pagmamayabang, tila ipinapaalala sa akin kung ano ang meron siya na wala ako. Ang kanyang bawat kilos ay sadyang idinisenyo upang saktan ako, upang ipamukha na ako ay isang asawang pinalitan na sa puso ng lalaking pinagsilbihan ko. Salamat sa payo, Doc. Masyado lang sigurong maalaga ang tatay ng batang ito. Ang dagdag niya habang humahakbang palayo. Sabi niya kasi, baka raw napapabayaan ko ang sarili ko dahil siya lang ang palaging nag-iisip para sa amin. Pinanood ko siyang maglakad palayo. Ang kanyang bawat yapak sa sahig ng ospital ay tila isang sampal sa aking dangal. Nang mawala na siya sa aking paningin, mabilis akong pumasok sa aking opisina at isinara ang pinto. Naramdaman ko ang biglang pagbigat ng aking hininga. Ang mga luha na kanina ko pa pinipigilan ay nagsimulang mamuo sa gilid ng aking mga mata. Kumuha ako ng bote ng alcohol sa ibabaw ng aking mesa. Ibinihos ko ito sa aking mga palad ng labis-labis. Nararamdaman ang lamig nito na humahapdi sa aking balat. Kinuskos ko ang aking mga kamay ng paulit-ulit, tila ba ang bawat pagkuskos ay magbubura sa bakas ng pakikiharap ko sa babaeng yon. Ang amoy ng isopropyl alcohol ay sumuot sa aking ilong. Isang amoy na sumisimbolo sa aking paglilinis, hindi lamang ng katawan, kundi ng aking nararamdamang pagkasuklam.
Gaano pa ba katagal ko kailangang tiisin ang ganitong klaseng pagpapahirap? Ang bawat sulok ng aking trabaho, na dati ay aking santuwaryo, ay unti-unti nang nilalason ng kanilang presensya. Nabalik lamang ang aking diwa nang tumunog ang aking telepono. Isang tawag mula kay Marco. Diana, mahal, kailangan kong mag-out of town ng 3 araw para sa isang negosyo sa probinsya. Ang sabi niya, sa kabilang linya, ang kanyang boses ay puno ng maling lambing. Huwag kang mag-alala, mag-iingat ako. Alam mo namang para sa atin din ang ginagawa ko. Isang mapait na ngiti ang gumuhit iba sa aking labi habang nakatingin ako sa aking refleksyon sa bintana. Negosyo. Alam ko kung anong klaseng negosyo ang tinutukoy niya at alam ko rin kung sino ang kasama niya. Ang hangin sa loob ng aking opisina ay tila naging kasing nipis ng isang sinulid, habang ang bawat salita niya ay nagiging mitya ng mas malalim na puot sa aking puso. Hanggang kailan mo kayang panindigan ang iyong mga kasinungalingan, Marco, bago ka tuluyang malunod sa sarili mong putik? Ang katahimikan ng aming bahay ay tila isang malambot na kumot na sa wakas ay nagbibigay sa akin ng pagkakataong huminga ng maluwag. Wala ang mabigat na presensya ni Marco, wala ang mapanuring mga mata ni Doña Lorna, at wala ang mga kasinungalingang kailangan kong pakinggan gabi-gabi. Nakaupo ako sa aming balkonahe, pinapanood ang pagsasayaw ng mga tuyong dahon sa bakuran habang ang hangin ay nagdadala ng amoy ng paparating na ulan. Sa aking kandungan ay ang tablet na naglalaman ng mga report mula sa investigador na ipinadala ni Attorney Reyes. Bawat slide ng aking daliri sa screen ay nagpapakita ng isang katotohanang dati ay ikamamatay ko sa sakit, ngunit ngayon ay nagsisilbing gasolina sa aking determinasyon. Nakita ko ang mga litrato nila sa isang mamahaling resort sa Tagaytay. Nakangiti si Marco habang inaakbayan si Celine sa harap ng isang buffet table na punong-puno ng pagkain. Ang bawat platong kinakain nila, ang bawat basong iniinom nila, at ang bawat tawa ni Celine ay binabayaran ng aking mga credit card. Mga card na pinaghirapan ko sa bawat operasyong isinagawa ko sa ilalim ng pagod at puyat. Naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam na gumagapang sa aking dibdib. Hindi na ito ang pamilyar na hapdi ng selos. Ito ay ang malamig at matamis na lasa ng kalayaan. Maaga akong nagising kinabukasan at dumiretso sa bangko. Ang lamig ng aircon sa loob ng gusali ay tila nakikipagsabayan sa lamig ng aking pakikitungo sa bank manager. Gamit ang mga dokumentong pinirmahan ni Marco at Lorna noong nakaraang hapunan, sinimulan ko ang proseso ng pagbawi. Pinalitan ko ang lahat ng passwords ng aming online banking, inilipat ko ang bawat sentimo mula sa aming joint accounts patungo sa aking pribadong account, at higit sa lahat, ipinakansela ko ang lahat ng supplementary cards na nasa pangalan ni Marco. Naramdaman ko ang bigat ng bawat pirma ko sa mga dokumento. Ang tunog ng pagprint ng resibo ay tila isang deklarasyon ng digmaan na ako lang ang nakakaalam. Pagkatapos sa bangko, tinawagan ko si Attorney Reyes. "Doc, maayos na ang lahat," ang sabi niya sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay puno ng profesionalismo. Ang eviction notice para sa condo unit na tinitirhan ni Celine ay naipadala na dahil napatunayan nating ang perang ipinambili roon ay conjugal funds na inilabas. Nang walang pahintulot mo, may karapatan tayong paalisin siya. Sa loob ng 48 oras, kailangan niyang lisanin ang lugar. Isang maliit na ngiti ang sumilays sa aking mga labi. Ang bawat piraso ng kanilang marangyang buhay ay unti-unti nang naglalaho na parang usok. Nang sumapit ang gabi, binuksan ko ang isang bote ng mamahaling wine na matagal nang itinatago ni Marco sa kanyang cellar. Ibinihos ko ang mapulang likido sa isang kristal na baso. Pinapanood ang pag-alon nito na tila dugo sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Uminom ako ng isang sip-sip, ninanamnam ang pait at tamis na gumugulong sa aking dila. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, wala akong naramdamang takot o kaba.
Tumingin ako sa ulan mula sa bintana at sa gitna ng katahimikan ng bahay, naramdaman ko ang isang mahimbing na antok na matagal nang ipinagkait sa akin. Nabalik lamang ang aking kamalayan nang marinig ko ang mahinang pag-vibrate ng aking telepono sa ibabaw ng lamesa. Ang unknown number ay nag-message muli. Ang liwanag nito ay tila isang babala sa kadiliman ng kwarto. Bukas, malalaman mo kung sino ako. Magkita tayo sa tapat ng ospital pagkatapos ng shift mo. Hindi ko na hinayaang guluhin ng misteryong ito ang aking gabi. Inilapag ko ang telepono at muling ipinikit ang aking mga mata. Ngunit ang kapayapaan ko ay biglang naputol nang muling tumunog ang telepono. Sa pagkakataong ito ay isang tawag mula sa isang numerong hindi ko kilala. Hello? Doc Diana Mendoza? Ang boses ng lalaki sa kabilang linya ay puno ng tensyon at galit. Manager ito ng Blue Vista Resort. Doc, kailangan po naming makausap ang asawa ninyong si Sir Marco. Nagwawala po siya rito sa lobby. Nag-decline po lahat ng credit cards niya at ayaw niyang bayaran ang bill na umabot na sa 100,000. Kasama niya po ang isang babaeng buntis at nagbabanta siyang idedemanda raw ang resort. Narinig ko sa background ang galit na sigaw ni Marco, ang tunog ng isang bagay na nabasag, at ang boses ni Celine na tila humihikbi. Ang bawat tunog ng kanilang pagbagsak ay tila isang musika sa aking pandinig. Isang himig ng hustisyang matagal ko nang hinihintay. Ang tunog ng marahas na pagbukas ng pinto ng aming bahay ay tila isang babala ng isang darating na lindol. Kasunod nito ang mabibigat at mabilis na yabag ni Marco na tila bawat hakbang niya ay gustong durugin ang sahig na gawa sa mamahaling kahoy. Isang sahig na ang amortization ay ako rin ang nagbabayad. Naramdaman ko ang panginginig ng hangin sa paligid nang pumasok siya sa kwarto. Ang amoy ng pawis, alak, at ang pait ng kanyang kabiguan ay agad na lumason sa katahimikan ng gabi. Hindi pa man siya nakakalapit. Ang kanyang galit ay tila isang apoy na naglalayab sa kanyang mga mata. Isang galit na hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa matinding kahihiyang naranasan niya sa harap ng kanyang kabit. Ano ba itong ginagawa mo, Diana? Napahiya ako sa harap ng maraming tao. Ang sigaw niya, ang boses niya, ay umalingaw-ngaw sa 4 na sulok ng silid. Masakit sa pandinig at punong-puno ng puot. Nag-decline ang lahat ng cards ko sa resort. Pinagmukha mo akong pulubi sa harap ng mga business partners ko. Ano ba ang akala mo sa akin? Bata na kailangan mong kontrolin ang bawat sentimong hawak ko. Tumayo ako mula sa aking kinauupuan, dahan-dahan at walang kaba. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Ang aking mukha ay nananatiling kalmado. Isang maskara ng kawalang malay na pilit kong isinuot. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik na makita siyang unti-unting nasisira. Patawarin mo ako, mahal. Ang sabi ko sa isang mahinang tono. Ang boses ko ay bahagyang nanginginig para lalong maging kapanipaniwala ang aking pag-arte. Baka nagkaroon lang ng system error ang bangko. Alam mo naman na nag-update sila ng security nitong mga nakaraang araw. Hindi ko naman sinasadya na mapahiya ka. Ngunit hindi sapat ang aking paliwanag para sa kanyang nag-aalab na ego. Lumapit siya sa akin at hinawakan ng mahigpit ang aking braso. Nararamdaman ko ang sakit ng kanyang mga daliri na bumabaon sa aking balat. System error? O sadyang gusto mo lang akong pahirapan? Ang patuloy niyang pagsigaw. Ang kanyang muka ay malapit na sa akin, kaya damang-dama ko ang init ng kanyang hininga. Kaya ako nawawalan ng gana sa'yo eh. Wala kang kwentang asawa. Puro ka na lang trabaho sa ospital. Puro ka na lang pera. Wala ka ng oras para sa akin. Tapos ngayon, pati ang maliit na kaligayahan ko, sisirain mo pa? Ang bawat salita niya ay tila mga lason na ibinubuga ng isang ahas. Ang gaslighting na ito, ang pagbaliktad niya sa sitwasyon para ako ang lumabas na may kasalanan, ay dati-rati
ay nakakapagpaiyak sa akin. Ngunit ngayon, naramdaman ko ang isang malamig na pader na humaharang sa bawat salita niya. Hindi na ito nakakaabot sa puso ko. Ayusin mo ang sarili mo bukas para sa ika-65 birthday ni Mama. Ang huling hirit ni Marco bago niya binitiwan ang aking braso ng pabigla. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa nang may matinding pandidiri. At magbihis ka naman ng maayos, nakakahiya ang itsura mo. Parang manang. Hindi nakakapagtakang mas gusto kong lumabas kaysa makita ang mukha mo rito sa bahay. Nang isara niya ang pinto ng kwarto ng napakalakas, naramdaman ko ang pag-vibrate ng mga gamit sa ibabaw ng aking vanity mirror. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng silid. Ang aking mga mata ay tuyong-tuyo. Walang luha, walang hikbi. Ang huling patak ng pag-asa ko para sa aming relasyon ay tuluyan ng pumanaw kasama ng kanyang huling insulto. Dahan-dahan kong nilapitan ang isang picture frame sa ibabaw ng mesa. Isang larawan namin noong aming kasal. Hinayaan ni Marco na mahulog ito kanina sa kanyang pag-aalboroto. Pinulot ko ang basag na frame, ang tunog ng pagkalansing ng mga bubog sa aking mga daliri ay tila isang paalala ng aming wasak na pagsasama. Maingat kong tinanggal ang aking litrato mula sa pagkakaipit sa gitna ng mga matutulis na bubog. Iniiwan ang litrato ni Marco na mag-isa sa gitna ng pagkawasak. Habang inaayos ko ang mga kalat, napansin ko ang isang maliit na piraso ng papel na nalaglag mula sa bulsa ng pantalon ni Marco na ibinato niya sa sahig. Pinulot ko ito at binuksan. Ito ay isang reseta para sa mga gamot na ginagamit para sa sakit na nakukuha sa pakikipagtalik. Ang petsa ay noong nakaraang linggo lang. Naramdaman ko ang isang matinding pag-alon ng sikmura, isang pagkasuklam na tila gusto kong ilabas ang lahat ng kinain ko. Hindi lang niya ako ninanakawan, hindi lang niya ako niloloko, kundi dinadamay niya rin ang aking kalusugan at buhay sa kanyang kawalang hiyaan. Tumunog ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Attorney Reyes. Doc, tapos na ang lahat ng paperwork. Ang bawat property, bawat bank account, at pati ang bahay na tinitirhan nyo ay opisyal nang nakapangalan sa'yo. Wala na siyang kahit isang kusing na mahahawakan. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Ang mukhang tinawag niyang manang. Bukas, sa kaarawan ng kanyang ina, ipapakita ko sa kanila kung anong klaseng manang ang kinalaban nila. Ang gabi ay naging kasing tahimik ng isang libingan, ngunit sa loob ko, ang isang bagong Diana ay tuluyan ng isinilang mula sa abo ng kanyang mga luha. Ang boses ni Doña Lorna ay tila isang matalim na huni ng ibon na pilit binabasag ang katahimikan ng umaga sa loob ng aming sala. Nakaupo siya sa aming mamahaling sofa, ang kanyang likod ay tuwid na tuwid at ang kanyang mga kamay ay abala sa pag-aayos ng kanyang mga mamahaling singsing. Ang bawat kilos niya ay nagpapakita ng isang uri ng pagmamayabang. Na tila ba siya ang nagmamay-ari ng bawat sulok ng bahay na ito, isang bahay na sa katotohanan ay tanging ang aking pawis at pagod ang nagtayo. Diana, gusto ko ng isang engrandeng selebrasyon para sa aking ika-65 kaarawan. Ang utos niya, ang kanyang tono, ay walang bahid ng pakiusap. Gusto ko sa Grand Ballroom ng Diamond Hotel, imbitado ang lahat ng ating mga kamag-anak mula sa probinsya at ang mga dati kong kasamahan sa social club. Alam mo naman, kailangang mapanatili ang dangal ng pamilya Mendoza. Huwag kang magtitipid. Tutal ay malaki naman ang kinikita mo sa ospital. Naramdaman ni Diana ang isang mapait na namumuo sa kanyang lalamunan. Tiningnan niya ang kanyang biyenan, ang babaeng itinuring niyang pangalawang ina. Ngunit ngayon ay nakikita na niya ang tunay na anyo. Isang linta na sumisip-sip sa kanyang buhay habang binabastos ang kanyang pagkatao sa likod ng kanyang likod. Siyempre naman gagawin ko itong isang gabing hindi niyo makakalimutan. Ang sagot ni Diana, ang kanyang boses
ay malambot at puno ng huwad na pagsunod. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting kasing lamig ng hangin sa loob ng punerarya. Nang lisanin ni Lorna ang sala upang pumunta sa kusina, nanatiling nakatayo si Diana sa gilid ng pinto. Narinig niya ang mahinang tawanan ni Marco at Lorna mula sa kabila ng pader. Ang tunog ng kanilang pag-uusap ay tila mga bulong ng mga traidor sa gitna ng kadiliman. Sigurado ka ba, Ma? Hindi ba magtataka si Diana kung isasama natin si Celine? Ang mahinang tanong ni Marco. Ang boses niya ay puno ng pag-aalinlangan ngunit may halong pananabik. Hayaan mo siya, Marco. Ang sagot ni Lorna nang may halong pambabastos. Ipakikilala natin si Celine bilang malapit na kaibigan ng pamilya o pamangkin ng isang kumare. Napakamanhid ng asawa mo, hindi niya mapapansin yan. Ang mahalaga ay makita ng pamilya natin ang babaeng magdadala ng tunay nating apo. Deserve ni Celine na makatikim ng marangyang party, hindi tulad ng asawa mo na parang laging namatayan ng itsura. Ang bawat salita ay tila mga karayom na ibinabaon sa puso ni Diana. Ang pananakit nila ay hindi na lamang basta lason. Ito ay naging isang sadyang pagdurog sa bawat natitirang piraso ng kanyang dignidad. Ngunit sa halip na bumigay, naramdaman ni Diana ang isang matinding lakas na bumangon sa kanyang kalooban. Kinabukasan, nagtungo si Diana sa isang eksklusibong butik. Ang amoy ng bagong tela at mamahaling pabango sa loob ng tindahan ay nagbigay sa kanya ng panandaliang kapanatagan. Karaniwan ay pumipili siya ng mga damit na may kulay pastel, mga kulay na hindi pansinin, mga kulay na sumisimbolo sa kanyang pagiging mapagkumbaba at tahimik. Ngunit ngayon, ang kanyang mga daliri ay huminto sa isang damit na gawa sa seda. Ito ay isang damit na kasing pula ng sariwang dugo. Ito ang kukunin ko, ang sabi ni Diana sa sales clerk. Habang tinitingnan niya ang kanyang sarili sa malaking salamin, hindi na ang manang na asawa ang nakikita niya. Ang babaeng nasa harap niya ay isang mandirigma na handang pumatay sa kanyang mga kaaway nang walang ginagamit na sandata, kundi ang katotohanan. Pag-uwi sa bahay, maingat na inihanda ni Diana ang 3 kahon ng regalo. Ang bawat isa ay may magandang balot at mamahaling laso. Ang isa ay para kay Marco, ang annulment papers at ebidensya ng kanyang pagnanakaw. Ang isa ay para kay Lorna, ang eviction notice at ang pagbawi sa lahat ng alahas na ninakaw nito. At ang huli, ang pinaka-espesyal na regalo ay para sa kanilang espesyal na bisita. Naramdaman ni Diana ang pag-vibrate ng kanyang telepono sa loob ng kanyang bag. Ang unknown number ay nagpadala ng isang larawan. Isang larawan ng isang babaeng nakatayo sa tapat ng kondo ni Celine, nakatingin sa bintana nang may matinding galit. Naramdaman ni Diana ang isang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Sino ang babaeng ito at ano ang koneksyon niya sa kabit ng kanyang asawa? Ngunit bago pa man niya masagot ang katanungang iyon, ang katahimikan ng gabi ay binalot ng isang biglaang tawag mula sa ospital. Ang tunog ng ringtone ay tila isang babala ng isang malaking sakuna. Hello? Doc Diana? Ang boses ng resident doctor sa kabilang linya ay puno ng pagmamadali. Doc, kailangan niyo pong pumunta rito sa ER. Ang pasyenteng si Celine, isinugod po rito. Nagdurugo po siya ng malakas at parang mawawalan na ng malay. Naramdaman ni Jana ang biglang paglamig ng kanyang mga kamay. Ang bawat plano niya para sa party ay tila biglang nayanig ng balitang ito. Tumingin siya sa kanyang pulang damit na nakasampay sa kama. Ang kulay nito ay tila isang paalala na ang dugo ay nagsisimula ng dumanak bago pa man magsimula ang pista. Ang tunog ng sirena ng ambulansya ay tila isang mapait na symphony na nagpaalala sa akin ng kahalagahan ng paglalakad sa isang bagong digmaan. Tumakbo ako sa ER. Ang amoy ng dugo
gamot at takot ay agad na sumalubong sa akin. Nakita ko si Celine na nakahiga sa stretcher. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang damit ay basang-basang dugo. Ang mga doktor at nurse ay abala sa paggawa ng kanilang makakaya upang mapanatiling buhay. Doc Mendoza, emergency C-section po. Ang sigaw ng isang residente. Bilang isang doktor, walang oras para sa emosyon. Agad akong kumilos, ginagawa ang lahat ng aking makakaya upang iligtas ang buhay ng babae at ng kanyang sanggol. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam, ang pakiramdam ng isang nilalang na nakatayo sa gitna ng isang labanan na naghihintay sa kanyang pagkakataon na atakehin. Pagkatapos ng isang oras ng paghihirap, nailigtas namin ang bata, ngunit nanatiling kritikal ang kalagayan ni Celine. Nagkaroon siya ng matinding komplikasyon dahil sa labis na pagdurugo. Habang ginagamot ko siya, nakita ko sa kanyang mga mata ang takot, ang pagsisisi at ang huling pagsusumamo. Doc, parang awa niyo na. Iligtas niyo ang baby ko. Ang bulong niya, ang kanyang boses ay mahina at hirap na hirap. Tiningnan ko siya. Alam kong hindi niya alam kung sino ako, ngunit sa kanyang mga mata ay nakita ko ang kalungkutan at pangamba ng isang ina. Ito ay isang sandali na tumagos sa aking kaluluwa. Isang sandali na nagparamdam sa akin na kahit gaano man katindi ang kanyang kasalanan, ang pag-asa ng isang buhay ay hindi dapat binabaliwala. Nang matapos ang operasyon, dahan-dahan kong inalis ang aking maskara at lumapit sa kanya. Mrs., ayos na ang baby mo. Kaya mo rin yan. Ang sabi ko sa kanya, ang aking boses ay walang bakas ng aking sakit. Tumingin siya sa akin ng may pagtataka. Salamat. Salamat po, Doc. Ang mahinang sagot niya. Hindi nagtagal, dumating ang isang babae. Ang babaeng nakita ko sa harap ng kanyang kondo. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala habang dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Celine. Narinig ko ang kanyang mga hikbi habang pabulong siyang nagsasalita. Bakit mo ginawa to, Celine? Bakit mo ako niloko? Pagkatapos, unti-unti nilang sinabi ang lahat sa akin. Si Celine ay hindi nagdadalang tao kay Marco, kundi sa asawa ng babaeng ito. Ginagamit lang ni Celine ang aking asawa upang magkaroon ng magandang buhay at ng pera para sa kanyang tunay na asawa. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Isang luha ang tumulo sa aking pisngi. Isang luhang hindi dahil sa awa, kundi dahil sa matinding katawa-tawa ng sitwasyon. Ang lalaking pinaghirapan ko, ang lalaking ipinaglaban ko, ay ginamit lamang. Naramdaman ko ang isang matinding pagkahilo. Pinunasan ko ang aking mga luha at sinabi ko sa babae, tulungan mo siyang makabawi. Pababayaan ko na siyang humarap sa mga problema niya. Sa loob ng ilang sandali, dinala si Celine sa isa pang silid. Matapos ang kaguluhan, sa huling pagkakataon, nag-usap kami ni Marco sa telepono. Tinanong niya ako kung ano ang nangyari. Sinabi ko sa kanya na wala. Sinabi ko na si Celine ay nagpapagaling na at pupunta siya sa birthday party ni Lorna. Binilin ko pa sa kanya na alagaan si Celine dahil magkasama silang haharap sa aming pamilya bukas. Huwag kang mag-alala. Mahal ko. Sabi niya. Nagpunta na ako sa aking sasakyan kung saan naghihintay ang aking abogado. Handa ng labanan ang lahat. Hindi na ako takot. Ngunit bago ako umalis, tumanggap ako ng isang huling mensahe. Sa screen ng aking telepono, sa mga maliliit na titik, nakasulat ang mga salitang ito. Huwag kang mag-alala, Doc. May mga katotohanan kang hindi pa alam. At sa party, magiging masaya ka na sa wakas. Ang pag-agos ng liwanag mula sa mga chandelier ay tila isang mapait na pagtukso habang sinasaksihan ko ang pagsisimula ng isang gabi na magiging sanhi ng matinding pagkasira sa ating lahat. Naglalakad ako sa engrandeng ballroom ng Diamond Hotel. Ang aking pulang damit ay bumabagay sa mga pulang rosas na nakasabit sa bawat sulok ng silid. Ang mga bisita ay nagkukumpulan sa paligid. Ang kanilang mga tinig
ay tila mga bulong sa aking pandinig. Makikita ko ang mga kamag-anak ni Marco mula sa probinsya, ang mga kaibigan ni Doña Lorna at ang mga kaibigan ni Marco. Ngunit ang aking mga mata ay naghahanap lamang sa isang muka, ang muka ng taong magdurusa sa dulo ng gabi. Tumingin ako kay Marco, nakatayo siya sa tabi ni Doña Lorna. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kaligayahan. Hindi niya alam na ang gabi na ito ay magiging huling gabi na kanyang isasama ang mga taong ito sa kanyang buhay. Ngumiti siya sa akin, ngunit alam ko na ang nangiting iyon ay walang laman. Isang nangiting puno ng kasinungalingan. Lumapit si Celine, ang kanyang tiyan ay umumbok sa ilalim ng kanyang damit. Pilit siyang ngumiti sa akin. Ang ganda ng party, Doc. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Siguro ang sarap ng feeling na maging parte ng pamilyang Mendoza. Tumingin ako sa kanya, ang aking mga mata ay walang bakas ng galit. Oo naman, Mrs. Ang sabi ko, ang aking boses ay kasing lambot ng seda. Mamaya, mas mararamdaman mo ang ibig sabihin ng pagiging kapamilya. Ang mga salitang iyon ay tila isang paalala ng isang darating na trahedya, ngunit hindi niya ito napansin. Nang umakyat si Marco sa stage, nagpalakpakan ang mga bisita. Kinuha niya ang mikropono at nagsimulang magsalita. Ang kanyang boses ay puno ng kayabangan. Mga kaibigan, kamag-anak, salamat sa pagdalo sa birthday ng aking mahal na ina. Ang sabi niya, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa katuwaan. Sa gabing ito, gusto kong i-share sa inyo ang isa pang mahalagang tao sa aking buhay. Tumingin siya kay Celine. Siya si Celine, isang malapit na kaibigan. Isang pamangkin ng mga kaibigan namin mula sa probinsya na kailangan nating alagaan. Ang ilan sa mga bisita ay nagkatinginan, ngunit walang nakaramdam ng anumang kakaiba. Nang makita ko na handa na si Marco na ipahayag ang kanyang kagalakan, kinuha ko ang mikropono. Nagsimula siyang magprotesta, ngunit hinawakan ko ang kanyang braso at binigyan siya ng isang malungkot na ngiti. Wala siyang nagawa kundi ang lumayo at naupo sa kanyang upuan. Ang katahimikan ay bumalot sa ballroom, ang bawat mata ay nakatitig sa akin. Inayos ko ang mikropono at ngumiti. Isang ngiti na hindi para sa kanila, kundi para sa akin. Marco, Lorna, ang simula ko. Ang aking boses ay mahinahon, ngunit puno ng awtoridad. Alam kong mahalaga sa inyo ang araw na ito, ngunit may ilang bagay akong kailangang sabihin. May mga bagay akong dapat ipakita. Lumapit ang aking abogado. Dinala niya ang isang malaking screen na inilagay sa stage at habang naglalakad siya, unti-unti kong ipinakita ang mga katotohanan na hindi nila inaasahan. Ang mga litrato, ang bank transfers, ang lihim na tsata ng mag-ina, ang mga ebidensya ng pagtataksil, paghihiganti at pagtataksil. Ang mga bisita ay nagulat. Ang kanilang mga bulong ay naging sigaw ng pagkadismaya. Ang mga kamag-anak ni Marco ay nagtataka. Ang kanyang mga kaibigan ay nag-aalala. Ang mga mukha ni Marco at Lorna ay nag-iba. Ang kanilang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Sana magustuhan niyo ang regalo ko para sa inyo, Ma. Ang sabi ko. Una, para sa inyo. Eviction notice dahil sa bahay na ito na ginamit niyo. At para sa'yo, Marco. Annulment papers at kasong pandarambong dahil ninakaw mo ako. Ibinigay ko sa kanila ang mga sobre na naglalaman ng mga dokumento. Ngayon, napansin ko na ang ilang mga mata ay umiiyak na. At para sa iyo, Celine, ang sabi ko, tinuturo ang babaeng tumatakbo sa aking puso. Ang katotohanan na dapat ay ginamit mo lamang ang mga lalaking nasa paligid mo. Sa screen, lumitaw ang mga litrato ni Celine kasama ang iba pang mga lalaki, ang mga resulta ng DNA test. Naramdaman ko ang pagyanig sa katawan ni Celine. Sa gitna ng pagkalito, hinimatay si Doña Lorna. Tinawag ng mga tao ang kanyang pangalan, ngunit walang magagawa ang kanilang mga sigaw. Humingi ng tulong si Marco, ngunit walang nakinig sa kanya.
Tumakbo siya palapit kay Celine, ngunit sinipa siya ng kanyang mga security guards. Tinalikuran ko ang eksenang ito at naglakad ako palabas ng pintuan. Ang aking puso ay tila isang malaking bato. Ang tunog ng ulan na tumatama sa bubong ng aking kotse ay tila isang mapait na musika, isang musika na naglalarawan sa kalungkutan na bumabalot sa akin. Nakatayo ako sa harap ng Diamond Hotel, pinapanood ang kaguluhan na nagaganap sa loob. Ang mga ambulansya, ang mga pulis, at ang mga nag-iisang bisita na naghahanap ng kanilang mga susi. Ang lahat ng ito ay bunga ng aking aksyon, ang bunga ng aking pagsisikap na makuha ang hustisya. Ipinikit ko ang aking mga mata. Sinusubukang alisin ang lahat ng sakit at kalungkutan. Sa loob ng ilang taon, ginugol ko ang aking buhay sa pagmamahal sa mga taong hindi karapat-dapat sa aking pagmamahal. Ngayon, nahanap ko na ang aking kalayaan, kahit nakapalit nito ay ang sakit. Nakita ko si Marco na naglalakad palapit sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Ang kanyang mga damit ay magulo. Ang kanyang buhok ay nagulo. At ang kanyang mga yapak ay mabigat sa bawat hakbang. Diana, patawarin mo ako. Ang sabi niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng luha. Alam kong nagkamali ako. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Hindi ko sinasadya na saktan ka. Binulag ako ng tukso, ng kasakiman, pero ikaw lang talaga ang mahal ko, Dina. Huminga ako ng malalim. Pinipilit na huwag hayaang tumulo ang aking luha. Tumingin ako sa kanyang mga mata, ngunit hindi ako nakakita ng pagsisisi. Nakakita ako ng takot, ng kawalan, ng isang lalaking nawalan ng lahat. Wala nang natira para patawarin, Marco. Ang sabi ko, ang aking boses ay kasing lamig ng hangin sa gabi. Ubos na. Ang lahat na iyong pinaghirapan ay nawala na. Wala ka nang maibabalik at wala ka nang magagawa para baguhin ang nakaraan. Ngumiti ako sa kanya, isang ngiting walang laman, isang ngumangiting sumasalamin sa aking kalungkutan. Paalam ka ba, Marco? Pinasok ko ang aking kotse at isinara ang pinto. Habang umaandar ako palayo, narinig ko ang sigaw niya sa aking pangalan. Ang mga salitang kanyang ipinagdiinan sa akin noon, ngayon ay wala nang saysay pa. Tiningnan ko ang aking rearview mirror. Nakita ko si Marco na nakatayo sa gitna ng kalsada, basang-basa ng ulan, at nag-iisa, wala na. Makalipas ang ilang araw, natanggap ko ang balita. Si Celine ay nagkaroon ng komplikasyon sa pagbubuntis at nakunan. Siya ay umalis sa bansa. Si Doña Lorna, na nagkaroon ng stroke, ay nasa isang murang ospital at hindi na makapagsasalita. Si Marco, na walang pera at naghihirap, ay sumuko. Ipinikit ko ang aking mga mata, nararamdaman ang bigat ng kanilang trahedya. Ngunit sa loob ng aking puso, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi nararamdaman, ang kapayapaan. Nakita ko ang isang sulat. Galing kay Marco, humihingi ng kapatawaran. Pinunit ko ito at itinapon sa basurahan. Hindi ko na kailangan ng kanyang pagsisisi. Napatawad ko na ang aking sarili. Sapat na yon. Ang paglubog ng araw sa dulo ng dagat ay tila isang mapait na pag-asa. Isang pag-asa na nagbibigay sa akin ng lakas na harapin ang isang bagong bukas. 2 taon na ang lumipas. Naglakbay ako patungo sa isang tahimik na probinsya, malayo sa ingay ng lungsod, sa isang lugar kung saan ang hangin ay sariwa at ang mga tao ay puno ng kabaitan. Dito, sa isang maliit na klinika na may pangalan ko sa harap, naglingkod ako sa mga tao na nangangailangan ng aking tulong. Tuwing umaga, gumigising ako ng may ngiti. Hindi ko na kailangan pang magpanggap, hindi ko na kailangang mag-alala sa mga kasinungalingan. Ako na ang nagmamay-ari ng aking buhay at ang aking kalayaan ay hindi na matatawaran ng kahit sino. Nakita ko ang isang ina na nanganganak. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, ngunit puno rin ng pag-asa. Sa kanya, nakita ko ang mga alaala ng pagdurusa.
Ang mga alaala ng isang babaeng minsan ay nawalan ng lahat. Ngunit ngayong araw, nakita ko rin ang lakas ng isang ina, ang pag-asa ng isang bagong buhay. Sa pagitan ng mga pag-ikot ng aking trabaho, natanggap ko ang isang sulat. Galing ito kay Marco. Humihingi siya ng kapatawaran. Sinulat niya ang mga salitang nagpapahayag ng kanyang pagsisisi, ang mga salitang nagpapaalala sa akin ng lahat ng sakit na pinagdaanan ko. Ngumiti ako, pinunit ko ang sulat at itinapon ito sa basurahan. Hindi ko na kailangan ang kanyang kapatawaran. Napatawad ko na ang aking sarili. Hindi ko na kailangang gunitain pa ang sakit. Hindi na kailangang matakot sa hinaharap. Sa probinsya, natagpuan ko ang kapayapaan, ang katahimikan na matagal ko nang hinahanap. Nakaupo ako sa dalampasigan habang nag-iisa, humihigop ng kape. Inilabas ko ang aking telepono at binasa ko ang huling mensahe mula sa isang unknown number. Doc, hindi mo man nakamit ang magandang wakas sa taong minahal mo, pero sa wakas, nakamit mo na ang magandang wakas para sa sarili mo. Palagi mong tatandaan na hindi ka nag-iisa. Inilapag ko ang aking telepono, ininom ko ang kape, at tiningnan ang paligid. Ang hininga ng hangin, ang paglubog ng araw, at ang tunog ng dagat ay tila isang matamis na melodiya na tanging ako lamang ang makaririnig. Ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa haba ng kanyang tiniis sa maling tao, kundi sa tapang niyang umalis at bawiin ang sariling halaga.